Bepat ha? Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Ang mga salitang nakasulat sa maliit at lukot na papel ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa paningin ni Elara. Nanginginig ang kamay na humahawak dito sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng mamahaling puting mantel ng eleganteng restaurant. Sa kanyang harapan, tumatawa si Ricardo, ang kanyang asawa, ang gwapo, matagumpay, at mapagmahal niyang asawa. Perpekto ang pagkakangiti nito habang kinakausap ang mga business partners nila. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Walang sino man sa lamesang ito ang nakakaalam na ang mundo ni Elara ay unti-unting dinudurog. "Okay ka lang, mahal?" Narinig niyang tanong ni Ricardo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may nakikita siyang ibang bagay ngayon. Isang bagay na malamig. Isang bagay na hindi niya mawari. Tumango lang siya, pilit ng ngumiti. Oo naman, medyo nahihilo lang siguro sa wine. Hindi totoo. Hindi siya uminom ng wine. Ang isip niya ay bumalik kanina lang, bago sila umalis ng bahay. Ang mabilis na paghila ni Jasmine, ang kanyang 14 anyos na anak, sa kanyang braso. Ang pag-abot nito ng kapirasong papel. Ang mga mata ng dalagita na nagmamakaawa. Puno ng takot na hindi nito masabi ng malakas. "Basahin mo to, Mama. Please, wag mong ipapahalata." At ngayon, heto siya. Nakaupo sa gitna ng karangyaan, napapalibutan ng mga importanteng tao, pero pakiramdam niya ay isa siyang hayop na nasukol sa isang bitag. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Humigop siya ng tubig, nanginginig ang kamay. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang gawin itong kapani-paniwala. Ang buhay niya, ang buhay nila ni Jasmine, ay nakasalalay dito. Bigla niyang binitawan ng kopita. Lumikha ito ng malakas na kalansing sa ibabaw ng plato. Napatingin ang lahat sa kanya. "Elara?" Boses ulit ni Ricardo, mas malapit na ngayon. Napahawak si Elara sa kanyang tiyan. Ang muka ay pilit niyang pinapamutla. Yumuko siya. Humihinga ng malalim na para bang hirap na hirap. "Masakit ang tiyan ko," sabi niya. Sinisigurong may panginginig sa kanyang boses. Bigla na lang, sobrang sakit. Agad na tumayo si Ricardo. "Ano? Anong nararamdaman mo?" Lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Ang paghawak nito, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang nagpapaso sa kanyang balat. "Hindi ko alam." Parang tinutusok. Daing niya, kasabay ng pagtulo ng totoong luha. Dahil sa pinaghalong takot at tensyon, "Dadalhin kita sa ospital," sabi ni Ricardo sa mga kausap nila. "I'm so sorry, gentlemen. It seems my wife is not feeling well, an emergency." "No, no, it's okay, Ricardo. Go ahead," sabi ng isa. Pero umiling si Elara. Ito ang pagkakataon niya. Hindi siya pwedeng sumama kay Ricardo. Kung sasama siya rito, baka iyon na ang katapusan niya. "Huwag na," mabilis niyang sabi. "Kaya ko. Uuwi na lang ako para makapagpahinga. Nakakahiya sa mga bisita mo." "Importante tong meeting na to, di ba?" Tumingin siya kay Ricardo, nagmamakaawa ang mga mata. "Pumayag ka, please. Maniwala ka." Nag-alinlangan si Ricardo. Kitang-kita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isang segundong tila kinikilatis nito kung nagsasabi ba siya ng totoo. Para kay Elara, ang isang segundong yon ay parang isang kawalang hanggan. Sa huli, tumango ito. "Sigurado ka?" "Oo," sabi niya. Sinubukang tumayo habang patuloy na nakahawak sa tiyan. "Tatawag na lang ako pag nakauwi na ako. Please, tapusin mo na tong lunch ninyo. I'm so sorry for the interruption." Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Bawat hakbang ay pakiramdam niya ay may mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Hinihintay siyang magkamali.
Nang makarating siya sa parking lot at makapasok sa kanyang sasakyan, doon lang siya huminga ng maluwag. Nanginginig niyang isinusi ang pinto. Napahawak siya sa manibela at doon na bumuhos ang lahat ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, hindi na siya pwedeng bumalik sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Jasmine. Sa unang ring pa lang, sumagot na ito. "Mama, nakaalis ka na." Boses ng kanyang anak, nanginginig at puno ng pag-aalala. "Oo, anak, nakaalis na ako," sabi ni Elara habang pinapaharurot ang sasakyan palayo sa lugar na yon. "Anak, ano bang nangyayari? Anong..." Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na hindi para sa kanya, kundi para kay Jasmine. "Sino yang kausap mo, anak?" At ang linya ay naputol. "Sino yang kausap mo, anak?" Naramdaman ni Jasmine ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Ang boses ng kanyang Papa Ricardo ay kalmado, ngunit may talim sa likod nito na tanging siya lang ang nakakarinig. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Humarap siya rito, pilit na pinapakita ang isang normal na ekspresyon. "Wala po, Papa. Ka-groupmate ko lang po sa school. Nangangamusta lang po sa project namin." Isang kasinungalingan na sana ay sapat na. Sana ay hindi nito narinig ang kahit isang salita mula sa kanyang ina. Tinitigan siya ni Ricardo. Ang mga matang iyon, na dati ay tinitingala niya ng may paghanga, ngayon ay parang dalawang maitim na bolang humuhusga, sinusubukang basahin ang nasa loob ng kanyang isip. "Ganun ba? Akala ko ang mama mo," sabi nito, bago ngumiti. Isang nangiti na hindi umabot sa mga mata. Kamusta na raw pala siya? Tumawag na ba? Umiling si Jasmine. "Hindi pa po." "Sige, magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Ako na ang bahala." Rito. Tumangulang si Jasmine at mabilis na tumalikod. Ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Habang paakyat siya ng hagdanan, ramdam niya ang mga mata ni Ricardo na nakasunod sa bawat hakbang niya. Pagkapasok niya sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Habol ang kanyang hininga. Ligtas na ang mama. Ngunit ngayon, siya naman ang naiwan sa pugad ng panganib. Naalala niya ang lahat. Ang gabi bago ang araw na ito, naghahanap siya ng libro sa maliit na library sa tabi ng opisina ni Ricardo. Madalas ay sarado ang pinto niyon, ngunit ngayon ay bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses ni Ricardo sa loob. May kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumako sa kanyang kinatatayuan. Hindi na pwedeng patagalin pa. Ubos na ang oras, sabi ni Ricardo sa malalim at seryosong boses. Ang life insurance niya ang sagot sa lahat ng problema natin. Life insurance? Kaninong life insurance? "Oo, sigurado ako. Walang makakahalata." Patuloy nito. "Isang maliit na dosis lang sa kape o sa pagkain niya. Magmumukha lang atake sa puso o food poisoning." Matanda na rin naman si Elara. Madaling maniwala ang mga doktor. Napahawak si Jasmine sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Si Mama. Ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang mama. Ang lalaking tinuring niyang ama sa loob ng 5 taon. Ang lalaking yumayakap sa kanyang ina tuwing umaga. Ang lalaking tumatawa sa mga hapunan nila. Ang lalaking yun ay may planong patayin ang sarili niyang aso. Ang kanyang ina. Nanginginig siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang bawat salita ay parang asidong sumusunog sa kanyang pandinig. Kinabukasan, hindi siya makakain sa almusal. Hindi niya kayang tingnan si Ricardo. Bawat ngiti nito sa kanyang ina ay parang isang sampal. Bawat paghawak nito ay parang isang banta. Kailangan niyang bigyan ng babala si Mama. Pero paano? Hindi niya pwedeng sabihin ng harapan. Baka marinig sila ni Ricardo.
Baka hindi maniwala si Mama. Baka isipin nitong nag-iimbento lang siya, isang batang may malikot na imahinasyon. Kaya't naisip niya ang tanging paraan, isang pirasong papel. Maikli, direkta, at kagyat. Magkunwari kang may sakit at umalis ka. Pinunit niya ang isang pahina mula sa kanyang notebook at isinulat ang mga salita. Nanginginig ang kamay. Inantay niya ang tamang pagkakataon. Bago sila umalis para sa lunch meeting, nang pumasok ang kanyang ina sa kwarto para kunin ang bag nito, doon niya inabot ang papel kasabay ng isang tingin na naglalaman ng lahat ng takot at pagmamakaawa na hindi niya kayang bigkasin. Ngayon, mag-isa na lang siya sa bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Alam niyang kailangan nilang gumawa ng susunod na hakbang. Ngunit ano? Saan sila hihingi ng tulong? Sino ang maniniwala sa kwento ng isang 14 anyos na dalagita laban sa isang respetadong negosyante? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Puno ng kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Nakarinig siya ng tunog mula sa opisina ni Ricardo. Abala ito. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang ina. Ang amoy ng pabango nito ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Kailangan niya ng tulong, isang pangalan, isang numero, kahit ano. Binuksan niya ang drawer sa tabi ng kama, mga libro, lotion, at iba pang maliliit na gamit. Sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang isang kahon na may markang mga alaala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mga lumang litrato nila, mga sulat, at sa ilalim ng lahat, isang folder. Nasa loob nito ang ilang mga news clippings na ginupit mula sa dyaryo. Ang isa ay nakaagaw ng kanyang pansin. Isang malaking larawan ni Ricardo, mas bata pa, katabi ang isang babaeng hindi niya kilala. Ang headline, Tragic Accident Claims Life of Prominent Businessman's Wife. Althea, ang unang asawa ni Ricardo. Binasa niya ang artikulo. Isang car accident daw. Nawalan ng preno, walang foul play na nakita. Pero habang binabasa niya ang mga huling salita ng artikulo, may isang pangalan na tumalon sa pahina. Isang pangalan na nagbigay ng kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. She is survived by her younger sister, Attorney Fatima Navarro. Abogado, hawak ang kapirasong papel mula sa dyaryo. Alam na ni Jasmine kung sino ang kailangan nilang tawagan. Halos isang oras na nagpaikot-ikot si Elara sa mga kalye ng Maynila. Walang tiyak na patutunguhan. Bawat busina ng sasakyan ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat kanto ay tila may nag-aabang. Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pag-asa na ligtas si Jasmine. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang numero ng anak, agad niya itong sinagot. Jasmine, anak, okay ka lang? Nasaan ka? Anong ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay basag. Okay lang po ako, ma. Sagot ni Jasmine, mahina pero malinaw. Nakalabas na po ako ng bahay. Sinabi ko pong may bibilhin lang ako para sa school project. Mama, magkita po tayo sa may cafe malapit sa dati nating apartment. Alam niyo po iyon? Oo, anak, papunta na ako. Mag-ingat ka. Ang muling pagkikita nila ay puno ng luha. Niyakap ni Elara ang kanyang anak ng mahigpit na para bang kung bibitawan niya ito ay mawawala itong muli. Umupo sila sa pinakasulok na bahagi ng cafe, malayo sa ibang mga tao. Anak, paano mo nalaman? Tanong ni Elara. Hawak ang mga kamay ni Jasmine. Ikinuwento ni Jasmine ang lahat. Ang narinig niyang pag-uusap sa telepono, ang plano ni Ricardo, ang takot na naramdaman niya. At pagkatapos, inilabas niya ang lumang news clipping mula sa kanyang bulsa. Mama, may nahanap po ako. Tinitigan ni Elara ang papel. Ang larawan ni Ricardo, kasama ang isang babaeng may malungkot na ngiti. Si Althea, at ang pangalan sa ilalim nito, Attorney Fatima Navarro.
isang abogado, isang sinag ng pag-asa. Kailangan natin siyang puntahan, sabi ni Jasmine. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Elara sa kanyang anak. Ang opisina ni Attorney Navarro ay nasa isang mataas at modernong gusali sa Makati. Ang lahat ay gawa sa salamin at bakal, malamig, at tila walang pakiramdam. Pagpasok pa lang nila sa law firm, naramdaman agad ni Elara ang kaba. Ang mga taong naglalakad ay seryoso. Ang hangin ay puno ng bigat ng mga problemang dinadala ng bawat kliyente. May appointment po ba kayo kay Attorney Navarro? Tanong ng sekretarya. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang computer. Wala, sagot ni Elara. Pero emergency ito. Pakisabi lang po. Tungkol ito kay Ricardo Del Fuego. Nang marinig ang pangalan, bahagyang natigilan ang sekretarya. Tumingin ito sa kanila. Sinuri sila mula ulo hanggang paa bago tumawag sa intercom. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabihan sila na maghintay. Ang paghihintay ay parang isang pagsubok. Bawat minuto ay tila isang oras. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng isang opisina at lumabas ang isang babaeng matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang matalim na itim na suit, alam agad ni Elara na siya si Fatima Navarro. Ang kanyang mukha ay magandang ngunit strikto. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Mrs. Del Fuego? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. This way? Sa loob ng kanyang opisina, umupo si Elara at Jasmine sa tapat ng malaking mesa ni Fatima. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Simula ni Fatima. Kinuha ang isang ballpen at isang legal pad, handang magsulat. Nanginginig ang boses ni Elara habang sinisimulan niyang ikwento ang lahat. Mula sa munting papel na ibinigay ni Jasmine sa kanyang pagtakas hanggang sa mga hinala niya ngayon na konektado ang lahat sa nakaraan ni Ricardo. Habang nagsasalita si Elara, si Fatima ay nanatiling tahimik. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagsusulat lang ito paminsan-minsan. Ang lamig ng kanyang pakikitungo ay unti-unting pumapatay sa pag-asa sa puso ni Elara. So, to summarize, sabi ni Fatima pagkatapos magsalita ni Elara, naniniwala ka na ang asawa mo ay may planong patayin ka para makuha ang iyong life insurance base sa isang sulat mula sa iyong anak at sa isang pag-uusap na narinig niya nang hindi sinasadya. Totoo po ang lahat ng yon, giit ni Elara. Sa korte, Mrs. Del Fuego, ang pakiramdam at hinala ay walang bigat. Malamig na sabi ni Fatima, isinara ang kanyang notebook. Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na mahahawakan, isang bagay na mapapatunayan. Mayroon ba kayo niyan? Napayuko si Elara. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulumuli. Ang huling sinag ng pag-asa ay tila naglalaho na. Wala kaming ebidensya. Iniwan namin ang lahat. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Fatima si Elara. Pagkatapos ay si Jasmine. Isang mahabang sandali. Sa wakas, sumandal siya sa kanyang upuan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang bagay na nagbago sa mga mata ng abogada. Isang kislap, isang bagay na hindi niya mawari. Kung gayon, sabi ni Fatima, ang boses ay mas mababa at mas seryoso na ngayon. Kailangan ninyong bumalik. Babalik? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ni Elara, tila isang sigaw sa loob ng tahimik na opisina ni Fatima. Paano kami babalik? Hihintayin lang ba naming papasukin kami ng isang mamamatay tao? Ito lang ang paraan, mariing sabi ni Fatima. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Kailangan natin ng pruweba na hindi kayang baliktarin sa korte. Isang litrato ng lason na sinasabi mo, Jasmine. Mga dokumento ng utang, ng insurance. Kung wala yon, ang kwento ninyo ay mananatiling kwento lang.
tumingin si Elara sa kanyang anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Jasmine, ngunit sa likod ng takot na yon ay mayroon ding determinasyon. Ang kanyang munting dalagita ay mas matapang pa kaysa sa inaakala niya. Gagawin po namin, sabi ni Jasmine. Ang boses ay mahina ngunit buo. Ginamit ni Fatima ang sumunod na oras para buuin ang kanilang plano. Si Ricardo ay may lingguhang meeting tuwing Huwebes ng gabi kasama ang mga investor nito. Palagi itong umuuwi ng hating gabi na. Iyon ang kanilang pagkakataon. Ito, sabi ni Fatima, inaabot sa kanila ang isang pares ng itim na guwantes na gawa sa goma at isang maliit na power bank. Gamitin niyo ang cellphone mo, Elara. Siguraduhing naka-full charge, walang fingerprints, walang bakas. Pumasok kayo kung anong kailangan at umalis agad. Huwag kayong magtatagal ng higit sa 15 minuto. Ang pagmamaneho pabalik sa subdivision nila ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Elara. Ang mga pamilyar na kalye ay tila naging estranghero at mapanganib. Ang bawat madilim na kanto ay tila may nag-aabang. Nang huminto sila sa tapat ng sarili nilang bahay, pakiramdam ni Elara ay sasabog ang kanyang dibdib. Ang bahay na binuo niya ng may pagmamahal ay isa na ngayong teritoryo ng kaaway. Handa ka na, anak? Bulong niya. Tumango si Jasmine, mahigpit ang hawak sa kamay niya. Dahan-dahan at walang ingay nilang binuksan ang gate. Ang bawat tunog, ang mahinang kaluskos ng kanilang sapatos sa graba, ang tunog ng susi sa seradura ay parang napakalakas sa katahimikan ng gabi. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng dilim at ng pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Ang amoy ng sarili naming pamamahay ay parang amoy ng panganib. Sa wine cellar, Mama, bulong ni Jasmine, hinihila ang ina. Sinundan ni Elara ang kanyang anak pababa sa maliit na cellar. Itinuro ni Jasmine ang isang hilera ng mga mamahaling alak. Sa likod ng isang bote ng Chateau Margaux, may isang maliit na espasyo. Inabot ito ni Jasmine at inilabas ang isang maliit at simpleng bote na walang anumang etiketa. Ang laman nito ay isang malinaw na likido. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang kinukuha ang kanyang cellphone. Inilawan niya ang bote at kinunan ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Ang bawat pag-click ng camera ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Okay na, Ma. Itago niyo na po ulit, sabi ni Jasmine. Ang susunod nilang pinuntahan ay ang opisina ni Ricardo. Dito, ang tensyon ay mas lalong tumindi. Ito ang sentro ng kanyang mundo, ang pugad ng kanyang mga kasinungalingan. Ang mesa nito ay magulo. Nagkalat ang mga papel, mga folder, mga bill. Isang salamin ng kanyang magulong sitwasyon sa pinansyal. Insurance. Bulong ni Elara. Nagsimula silang maghanap. Sa isang drawer, sa ilalim ng mga lumang kontrata, nakita nila ang isang folder na may markang EDIF. Personal. Elara del Fuego. Binuksan niya ito. Naroon nga, isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Kinuha ni Elara ang litrato ng bawat pahina. Nang bigla, isang sinag ng liwanag ang pumasok mula sa bintana, gumuhit sa madilim na silid. Sinundan ito ng tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba. Nanigas si Elara. Nagkatinginan sila ni Jasmine. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Ricardo. Umuwi siya ng maaga. Mabilis nilang isinara ang drawer. Nagmamadali silang humanap ng mapagtataguan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig nila ang pagbukas ng pinto sa harapan. Pagkatapos, ang pagsara nito at ang mga yabag. Isang hakbang, 2. Mabibigat at dahan-dahan. Papalapit sa pinto ng opisina. Napasandal si Elara at Jasmine sa pader sa likod ng pinto. Pinipigil ang kanilang paghinga. Ang tanging naririnig nila ay ang malakas na kabog ng sarili nilang mga dibdib.
Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto at narinig nila ang dahan-dahang pagpihit ng seradura. Pinihit ni Ricardo ang seradura ng pinto ng kanyang opisina. May mali. Hindi niya ito matukoy ng eksakto, ngunit meron siyang nararamdaman. Isang pakiramdam na hindi niya gusto. Maaga siyang umuwi mula sa meeting dahil may tumawag. Isa sa mga pinagkakautangan niya. Nagbabanta na naman. Buong biyahe ang isip niya ay puno ng kalkulasyon at galit. Ngunit pagpasok niya sa bahay, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ang normal na katahimikan, kundi isang katahimikan na may bigat. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Walang tao. Ang lahat ay nasa ayos, sa unang tingin. Pero kilala ni Ricardo ang bawat sulok ng silid na ito. Ang bawat papel, ang bawat alikabok. May naamoy siya. Isang napakahinang halimuyak. Ang pabango ni Elara. Bakit siya papasok dito? Lumapit siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay parang isang scanner. Sinusuri ang bawat detalye. Hinaplos niya ang ibabaw ng mesa. Malinis. Masyadong malinis. Pagkatapos, nakita niya ito. Ang folder na may markang EDF na personal. Nakapatong ito sa ibabaw ng ibang mga folder. Ngunit ang gilid nito ay nakausli ng halos 2 milimetro kumpara sa pagkakapatong ng mga nasa ilalim nito. Isang detalyeng hindi mapapansin ng kahit sino, maliban sa kanya. May pumasok dito. May humawak ng mga gamit niya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pag-alis ni Elara kanina sa restaurant. Ang biglaang sakit ng tiyan. Ang panginginig ng boses nito. Isang dula. Isang napakagaling na pag-arte. Hayop ka. Bulong niya sa hangin. Nalaman mo. Hindi ito maaari. Naplano na niya ang lahat. Perpekto na sana. Konting panahon na lang. Ngunit nagkamali siya. Minaliit niya ang asawa niya. O baka naman, minaliit niya si Jasmine. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngonggisi na hindi aabot sa kanyang mga mata. Hindi ito isang nanggisi ng tuwa, kundi ng paghamon. Gusto pala nilang maglaro. Kung ganoon, maglalaro sila. Pero sa kanyang mga patakaran, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Gomez! Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ricardo, to. Sir Ricardo, napatawag po kayo. Sagot ng isang magaspang na boses. May trabaho ako para sa'yo. Ang asawa ko, Elara del Fuego. Hanapin mo kung nasaan siya. Sundan mo. Bawat galaw, bawat kausap, gusto kong malaman. At kailangan ko ng litrato. Utos niya, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong makita siyang may kasamang ibang lalaki. Naiintindihan mo? Masusunod, sir. Pero paano kung wala, sir? Kung wala kang makita, dahan-dahang sabi ni Ricardo, gumawa ka. Bayad ka para maging malikhain. I need leverage now. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kausap. Hindi pa siya tapos. Kailangan niyang mauna sa kanila. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad ni Elara bago pa man ito makapagsalita. Nagdial siya ng isa pang numero. Si Mr. Tan, isa sa mga business partners na kasama niya kanina. Mr. Tan, Ricardo here. Pasensya na ulit sa abala kanina. Sabi niya, ang boses ay biglang naging malungkot at puno ng pag-aalala. Ricardo, no problem at all. How's your wife? Is she okay? Bumuntong hininga si Ricardo. Actually, that's why I called. It's getting worse. Ilang buwan na siyang ganito. Paranoid. Nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Nag-aakusa. I think the stress of our financial situation is getting to her. I'm really worried. Ginawa niya ang kanyang parte. Nagtanim siya ng duda. Nang ibababa niya ang telepono, tumayo siya at dumungaw sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba ng panganib. Ngunit kasabay nito ay ang kaba ng pagkasabik. Ito ang laro, kung saan siya magaling. Ang laro ng panlilinlang.
Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Gomez. Isang picture message. Binuksan niya ito. Ang litrato ay malinaw. Si Elara at Jasmine nakatayo sa labas ng isang gusali. At sa tabi nila, kausap sila ay isang babaeng nakapormal na kasuotan. Isang babaeng pamilyar sa kanya. Masyadong pamilyar. Pinalaki niya ang litrato, tinitigan ang mukha ng babae. Matagal na panahon na, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang mga matang iyon, ang tindig na iyon, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Hindi maari. Bulong niya, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone, sapat na para halos mabasag ang screen nito. Fatima Navarro, ang kapatid ni Althea. Pagkatapos ng 5 taon, heto siya. Ang nag-iisang tao sa mundo na tumingin sa kanya nang may pagdududa sa libing ng kanyang unang asawa. Ang nag-iisang tinik na hindi niya kailanman tuluyang nabunot. At ngayon, kasama niya ang kasalukuyan niyang problema. Paano? Paano sila nagkakilala? Isang imposible, napakalaking pagkakataon? Hindi. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi ito coincidence. Hinanap nila siya. May nakita sila. May nalaman sila na nag-ugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Isang mabangis na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang kaba na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang dalisay at malamig na kapusukan. Ang plano niyang patayin si Elara ay isang simpleng solusyon lamang sa isang problemang pinansyal. Isang business transaction sa kanyang isip. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Buhay na niya ang nakataya rito. Kung magsisimulang maghalungkat si Fatima Navarro, kung bubuksan niyang muli ang kaso ni Althea, kung mapag-uugnay niya ang dalawang insidente, tapos na siya. Naglakad-lakad si Ricardo sa loob ng kanyang opisina, parang isang tigreng nakakulong sa hawla. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Ang plano A, ang tahimik na paglason kay Elara, ay basura na. Ang plano B, ang sirain ang kanyang kredibilidad sa pamamagitan ng pag-imbento ng affair, ay hindi na sapat. Kailangan niya ng plano C. Isang plano na hindi lang magpapatahimik kay Elara, kundi dudurog din sa reputasyon ni Fatima Navarro. Kailangan niyang gawing masama ang mga biktima. Kailangan niyang lumabas na siya ang kawawa, ang inapi, ang lalaking pinagtutulungan ng isang asawang nababaliw at ng isang abogadong may personal na galit sa kanya. Huminto siya sa paglalakad. Humarap siya sa bintana. Tinitigan ang sarili niyang refleksyon sa madilim na salamin. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya ang gagawin. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone. Itinipa niya ang isang mensahe para kay Gomez. Bagong plano. Kalimutan mo na ang lalaki. Kailangan ko ng mas matinding ebidensya. Isang bagay na magpapakita na si Elara ay unstable, mapanganib. I-report mo sa pulis bukas na nagtangka siyang saktan ang sarili niya noon. Gawan mo ng kwento. Gawan mo ng testigo. Siguraduhin mong kapani-paniwala. Isinend niya ang mensahe. Hindi na ito isang simpleng laro ng pagtatago. Isa na itong digmaan. At sa digmaang ito, sisiguraduhin ni Ricardo na siya lang ang mananatiling nakatayo. Gusto ninyong maglaro? Bulong niya sa sariling refleksyon sa salamin. Sige, tignan natin kung sino ang unang masisiraan ng bait. Hindi ko pa nasasabi sa inyo ang buong kwento, sabi niya. Ang tingin ay nakapako sa isang litrato sa album. Sa litrato, may 2 babaeng magkayakap, masayang nakangiti sa kamera. Ang isa ay si Fatima, mas bata pa. Walang bakas ng bigat na dala niya ngayon. Ang isa naman ay ang babae mula sa news clipping, ang babaeng may malungkot na ngiti. Si Althea. Ang babaeng ito, sabi ni Fatima hinahaplos ang litrato, ay si Althea, ang ate ko. Napasinghap si Elara. Tumingin siya kay Jasmine, nagulat ding nakatingin sa kanya.
Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang coincidence ay hindi pala coincidence. Ang kanilang pagtatagpo ay tadhana. Nang mamatay ang ate ko, pagpapatuloy ni Fatima, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Sinabi ng lahat na aksidente. Car accident. Mabilis ang patakbo, nawalan ng preno. Pero hindi ako naniwala. Kilala ko ang ate ko. Maingat siya magmaneho. At bago ang aksidente, ilang linggo siyang nagkukwento sa akin. Tungkol kay Ricardo. Tumingin si Fatima sa mga mata ni Elara. Nagsimula sa maliliit na bagay. Pagkahilo, pagsusuka. Sabi ng doktor, stress lang daw. Pero sinabi sa akin ni ate, may kakaiba, Fati. Pakiramdam ko unti-unti akong nilalason. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Elara. Ang kwento ni Althea ay parang isang multo ng kung ano ang sanang nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang mamatay, sabi ni Fatima, nalaman ko ang tungkol sa isang napakalaking life insurance policy na kinuha ni Ricardo ilang buwan lang bago ang insidente. Katulad ng sayo. Nagsumikap akong buksan muli ang kaso pero walang ebidensya. Ang salita ko laban sa salita ng isang respetadong negosyante na nagluluksa. Walang naniwala sa akin. Isinara niya ang album. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ngayon, hindi na sa lungkot, kundi sa isang matagal ng kinikim-kim na galit at uhaw sa hustisya. Hindi na ito tungkol sa pera, Elara, sabi niya. Para sa akin, hindi kailanman naging tungkol sa pera. Ito ay para sa ate ko. At ngayon, para na rin sa inyo. Ang mga litratong ito, itinuro niya ang cellphone. Ito na ang simula. Ito ang patunay sa pattern ng kanyang krimen. Sa sandaling iyon, ang relasyon nilang tatlo ay nagbago. Hindi na lang sila abogado at mga kliyente. Sila ay naging magkakaalyado. Tatlong babaeng pinag-isa ng panlilinlang ng iisang lalaki. Tatlong babaeng lalaban hindi lang para sa kanilang buhay, kundi para na rin sa katarungan ng isang buhay na kinuha ng napakaaga. Ngunit habang ang bagong tuklas na alyansang ito ay nagpapatibay sa kanilang loob, isang tawag sa telepono ang muling yayanig sa kanilang mundo. Tumunog ang cellphone ni Fatima, isang numero na nakasave sa ilalim ng pangalang Sergeant Reyes. Yes, Sergeant, sagot ni Fatima. Pumalik sa kanyang profesional na tono. May ilang sandali ng katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Fatima. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano? Imposibleng yan, sabi niya sa telepono. Pagkatapos ng isa pang sandali, ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Elara. Ang mukha ay puno ng isang masamang balita. May nag-file ng police report laban sa'yo, Elara. Sabi niya, ang boses ay mabigat. Si Ricardo. Isinumbong kanya sa pulis. Sabi niya, may mental health issues ka raw at sinusubukan mo siyang saktan. Ang mga salita ni Fatima ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanila mula sa sandaling pag-asa. Si Ricardo ay gumawa na ng kanyang hakbang at naunahan na niya sila. Ano ang gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Elara. Kumalma ka, sabi ni Fatima, bagamat kitang-kita rin sa mukha nito ang pag-aalala. Isang akusasyon lang yan. Salita niya laban sa salita mo. Hanggat wala siyang ebidensya. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nagkatinginan silang tatlo. Ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na kumabog ng mabilis. Dahan-dahang lumapit si Fatima sa pinto at sumilip sa peephole. Napamura siya ng mahina. Ang pulis, bulong niya. Si Jasmine ang pinakamalapit sa pinto. Siya ang humarap sa mga ito. Dalawang unipormadong pulis, isang matanda at isang mas bata, ang nakatayo sa labas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Magandang gabi po,
Bati ng mas matandang pulis na ipinakilala ang sarili bilang Sergeant Reyes. Hinahanap po namin si Gangnan Elara del Fuego. Ako po si Attorney Fatima Navarro, ang kanyang abogado. Mabilis na sabat ni Fatima, humarang sa pagitan ng mga pulis at ni Elara. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo, Sergeant? Kailangan lang po namin siyang makausap, attorney. Magalang na sabi ni Sergeant Reyes. May report po kaming natanggap mula sa kanyang asawa, si Mr. Ricardo del Fuego. Pinapasok sila ni Fatima. Sa loob ng maliit na sala, ang presensya ng dalawang pulis ay tila sumisikip sa buong lugar. Si Jasmine ay tumabi sa kanyang ina, mahigpit ang hawak sa braso nito na para bang natatakot siyang kukunin ito ng mga pulis anumang oras. Sinabi sa amin ni Mr. Del Fuego na umalis ka raw sa inyong bahay nang walang paalam. Simula ni Sergeant Reyes, ang tingin ay nakatuon kay Elara. Labis siyang nag-aalala. Sinabi rin niya na, nitong mga nakaraang linggo ay nagpapakita ka raw ng mga senyales ng emotional distress. Hindi totoo yan, agad na sagot ni Elara. Siya ang may problema. May plano siyang... Elara, pigil ni Fatima. Hinawakan ang kanyang braso. Tumingin ito sa mga pulis. Sergeant, ang kliyente ko ay biktima rito. Mayroon kaming dahilan para maniwala na ang buhay niya ay nasa panganib. Ngunit ang mga mata ng mga pulis ay puno ng pag-aalinlangan. Tumingin sila sa paligid ng simpleng condo unit, pagkatapos ay tila inihambing ito sa imahe ng marangyang buhay na alam nilang ibinibigay ni Ricardo sa asawa nito. May ipinakita rin po sa amin si Mr. Del Fuego. Pagpapatuloy ng mas batang pulis, naglalabas ng isang folder, mga credit card statement, mga malalaking gastos sa mga luxury items. At huminto ito, tila nag-aalangan. Isang sinumpaang salaysay mula sa isang kapitbahay na nagsasabing may nakikita raw siyang ibang lalaking naghahatid sundo sa inyo, ma'am. Gumuho ang mundo ni Elara. Isang kasinungalingan. Isang napakasamang kasinungalingan. Ano? Imposible! Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Napayuko siya. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang sakit ng paratang ay mas matindi pa kaysa sa takot. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay hindi lang sinusubukang patayin siya. Sinusubukan din nitong wasakin ang kanyang pagkatao. Naramdaman ni Jasmine ang pag-init ng kanyang mga kamao. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman para kay Ricardo, para sa mga pulis na ito na basta na lang naniniwala, para sa kawalang katarungan ng mundo ang kumukulo sa loob niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila ang lahat. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang bata. Sergeant, lahat ng yan ay gawa-gawa lamang para sirain ang kredibilidad ng kliyente ko, maring sabi ni Fatima. Ngumiti ng tipid si Sergeant Reyes, isang ngiti na walang kagalakan. May isa pa pong bagay, attorney. Hindi mula sa folder, inilabas niya ang isa pang dokumento. Si Mr. Del Fuego ay nag-file din ng reklamo ng pagnanakaw. Sabi niya, bago umalis si Mrs. Del Fuego, kinuha raw niya ang ilang mahahalagang gamit at dokumento ng kumpanya. Itinaas niya ang papel. May dala po kaming search warrant. Nanigas si Fatima. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Kailangan naming halughugin ang lugar na ito. Sabi ni Sergeant Reyes, ang boses ay formal at walang awa. Kung may makita kaming anumang pag-aari ng kumpanya niya rito, Mrs. Del Fuego, pasensya na, pero kailangan namin kayong isama sa presinto. Ang salitang search warrant ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na silid. Nagsimulang maghalongkat ang mas batang pulis, binubuksan ang mga drawer, sinisilip ang ilalim ng kama habang si Sergeant Reyes ay nanatiling nakabantay sa kanila. Si Elara ay napaupo sa sofa, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Talo na sila. Paano sila lalaban kung ang batas mismo ay nasa panig ni Ricardo? Bawat hakbang nila, tila 10 hakbang na ang nauuna nito. Ang kanyang plano ay perpekto.
Ginawa niya si Elara na mukhang isang baliw, maluho, at taksil na asawa na ngayon ay isa ng magnanakaw. Sino ang maniniwala sa kanila? Habang si Fatima ay abala sa pakikipag-usap, sinusubukang limitahan ang paghahalughog ng mga pulis, si Jasmine ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pinapanood niya ang kanyang inang unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pagnanais na tumulong. Mag-isip ka, Jasmine. Mag-isip ka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaalala ang bawat detalye ng opisina ni Ricardo. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Ang pagkakaayos ng mga libro sa estante. Ang bigat ng paperweight na gawa sa salamin. Sinubukan niyang muling buuin ang imahe ng silid sa kanyang isip. Anong meron doon? Ano ang kakaiba? Ano ang maaaring nakaligtaan nila? At bigla, isang alaala ang lumitaw. Isang hapon, mga isang taon na ang nakalipas. Naglalaro siya ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan at napadpad siya sa loob ng bahay. Para hindi siya makita, pumasok siya sa opisina ni Ricardo at nagtago sa likod ng malaking estante ng mga libro. Habang nagtatago, aksidente niyang naitulak ang isang libro. Isang makapal at lumang libro na may pamagat na The Art of War. Nahulog ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Biglang pumasok si Ricardo, galit na galit ang mukha. Hindi pa niya nakikita itong ganoon kagalit noon. Anong ginagawa mo rito? Ilang beses ko bang sinabi na bawal pumasok dito nang walang pahintulot ko? Sigaw nito. Pero hindi ang libro sa sahig ang tinitingnan nito. Ang mga mata nito ay nakatuon sa espasyong naiwan ng libro sa estante. Doon, sa likod ng hilera ng mga libro, may nakita si Jasmine na isang maliit na parihabang metal na may keypad, isang safe. Huwag na huwag mo nang hahawakan ng librong yan kailanman. Naiintindihan mo? Sigaw ulit ni Ricardo, itinuturo ang libro. Pagkatapos ay mabilis nitong ibinalik ang libro sa lalagyan na para bang nagtatakip ng isang malaking sikreto. Dumilat si Jasmine. Ang kanyang puso ay biglang bumilis, isang safe. Isang sikretong safe. Tumayo siya at mabilis na lumapit kay Fatima. Nakasalukuyang nakikipagtalo pa rin kay Sergeant Reyes. Attorney Fatima, bulong niya, hinihila ang manggas ng damit nito. Jasmine, ngayon wag muna. Importante po ito. Giit ni Jasmine. May safe po si Papa Ricardo. Isang sikretong safe sa likod ng mga libro sa opisina niya. Huminto si Fatima. Tumingin siya kay Jasmine. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Ano? Nakatago po sa likod ng isang libro. The Art of War po ang pamagat. Sigurado po ako. Nakita ko po minsan. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala para kay Fatima. Ang utak niya, na sinanay para maghanap ng mga butas at oportunidad, ay biglang kumilos ng mabilis, isang sikretong safe. Ito ang lugar kung saan itatago ng isang taong tulad ni Ricardo ang mga bagay na hindi niya gustong makita ng iba. Hindi mga pekeng ebidensya para sa pulis, kundi ang totoong katibayan ng kanyang mga krimen. Samantala, natapos na ang paghahalughog ng mas batang pulis. Wala po kaming nakita, Sarge, sabi nito. Bumuntong hininga si Sergeant Reyes, tila bahagyang nabunutan ng tinik. Kung ganoon, aalis na kami. Pero Mrs. Del Fuego, may formal ng reklamo laban sa inyo. Huwag po kayong aalis ng syudad. Tumangulang si Elara, walang lakas na magsalita, nang maisara na ang pinto at makaalis na ang mga pulis. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pansamantalang kaligtasan ay hindi nakabawas sa bigat ng kanilang sitwasyon. Talo pa rin sila. Ngunit bago pa man tuluyang malunod si Elara, sa kawalan ng pag-asa, nagsalita si Fatima. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng isang bagong tuklas na apoy. May isang huli pa tayong pagkakataon, sabi niya, nakatingin sa mag-ina. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. We have one last chance. We need to get inside that safe.
Ang sumunod na 24 na oras ay isang malabo at mabilis na pagkilos. Ginamit ni Fatima ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng pabor na maaari niyang singilin. Nagtrabaho siya buong gabi, kasama ang isang hukom na may utang na loob sa kanya para makakuha ng isa pang search warrant, isang warrant na mas espesipiko at mas malakas. Base sa testimonya ni Jasmine tungkol sa isang posibleng concealed evidence, kinabukasan, hindi na lang sila tatlo. Isang convoy ng 2 police car, kasama si Sergeant Reyes at ang kanyang team, at isang itim na van na may lulang isang professional na locksmith, ang huminto sa tapat ng mansyon ni Ricardo Del Fuego. Si Elara, na nakaupo sa tabi ni Fatima sa sasakyan nito, ay nanginginig. Ang pagbabalik sa bahay na ito sa umaga, sa harap ng lahat, ay mas nakakatakot kaysa sa pagpasok nila ng patago sa dilim. "Kaya natin to," sabi ni Fatima, hinawakan ng kamay niya. Isang simpleng kilos, ngunit nagbigay ito ng kakaibang lakas kay Elara. Si Ricardo mismo ang nagbukas ng pinto. Nagulat ito nang makita ang grupo, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang muka ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkalito at pag-aalala. Anong ibig sabihin nito? Elara? Bakit kasama mo ang mga pulis?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Isa siyang perpektong aktor. "Mr. Del Fuego," si Sergeant Reyes ang nagsalita. "Iniaabot ang warrant. Mayroon po kaming impormasyon na mayroon kayong di idineklarang safety deposit box sa loob ng inyong opisina. Kailangan po naming makita ang laman nito." Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Ricardo. Isang panandali ang pagkabigla na sinubukan niyang itago. Pero nakita ito ni Elara. Nakita nila itong lahat. "Wala akong alam sa sinasabi ninyo," mariin niyang sabi. "Ito ay paninirang puri na naman ng asawa ko. Hindi ba ninyo nakikita? Gagawa't gagawa siya ng kwento para lang sirain ako. Hindi kung ganoon, wala po tayong magiging problema." Kalmadong sagot ni Fatima. Dumaan sa tabi ni Ricardo at pumasok sa bahay. Sumunod ang lahat. Sa loob ng opisina, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Dumiretso si Jasmine sa estante ng mga libro. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang makapal na librong The Art of War at ipinakita sa lahat ang metal na keypad sa likod nito. Ang kombinasyon, Mr. Del Fuego, utos ni Sergeant Reyes. Umiling si Ricardo, isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Hindi ko ibibigay. Wala kayong karapatan." "Kung ganoon, sa mamahirap na paraan natin ito gagawin," sabi ng sarhento. Sinenyasan ng locksmith na magsimula na. Habang ang locksmith ay abala sa kanyang mga gamit, sinusubukang buksan ng safe, si Ricardo ay nakatayo sa isang sulok, parang isang mabangis na hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Elara, puno ng pagbabanta at galit na hindi na naitatago. "Sinira mo ang lahat, Elara." Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. "Sana'y tinapos na lang kita nung una pa lang." Isang malamig na takot ang dapat sanang naramdaman ni Elara, ngunit wala. Ang takot ay napalitan na ng tapang. Tinitigan niya ito pabalik, hindi kumukurap. "Tapos na ang laro mo, Ricardo." Click! Isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Bumukas ang pinto ng safe. Lahat ay napatingin. Dahan-dahang binuksan ni Sergeant Reyes ang maliit na pinto. Ang laman nito ay hindi pera o alahas. Ito ay isang koleksyon ng kasamaan. Inilabas niya ang mga ito, isa-isa. Isang maliit na bote ng likido, katulad ng nasa litrato ni Elara. Isang pekeng pasaporte na may litrato ni Ricardo, ngunit may ibang pangalan. At ang pinakamatibay na ebidensya, isang maliit, itim na notebook at isang burner phone. Binuksan ni Fatima ang notebook. Nasa loob nito ang detalyadong listahan ng mga utang ni Ricardo at sa huling pahina, isang plano na isinulat ng may pagkalkula. EDF. Life insurance,
50M. Solution. Same as Althea. Samantala, binuksan naman ng batang pulis ang burner phone. Ang laman nito ay mga text messages, mga palitan ng mensahe sa isang di kilalang numero, nag-uusap tungkol sa pagbili ng gamot na walang lasa, at isang mensahe na ipinadala 2 araw na ang nakalipas. The plan is a go for this weekend. Make sure you are ready. Wala nang makapagsalita. Ang katotohanan ay naroon na, nakalatag sa ibabaw ng mesa para makita ng lahat. Ang kasamaan ni Ricardo na isinulat sa sarili niyang kamay. Alam ni Ricardo na tapos na siya. Ang maskara niya ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang mundo ay gumuho na. At sa isang iglap ng desperasyon at kabaliwan, gumawa siya ng isang huling marahas na hakbang. Bago pa man may makakilos, bumunot siya ng isang maliit na penknife mula sa kanyang bulsa. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya. Hindi kay Elara, hindi kay Fatima, kundi sa pinakamahina sa silid. Sumugod siya kay Jasmine. Kung mamamatay ako, isasama ko kayo. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay pula sa galit. Ang sigaw ni Ricardo ay pumuno sa silid, kasabay ng mabilis at desperadong pagsugod nito. Ngunit bago pa man makalapit ang talim ng kanyang kutsilyo kay Jasmine, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Mabilis at epektibo ang naging pagkilos ni Sergeant Reyes. Ginamit nito ang kanyang baton para pahintuin ang braso ni Ricardo. Ang kutsilyo ay lumipad sa sahig. Sa isang iglap, 2 pulis na ang nakadagan kay Ricardo. Pinipilipit ang kanyang mga kamay sa likuran at pinupusasan ito. Magahayop kayo! Papatayin ko kayong lahat! Sigaw nito habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Elara, hindi pa tayo tapos! Ang huling sigaw niya ay unti-unting humina habang inilalayo siya hanggang sa ang tanging naiwan na lang sa silid ay ang bigat ng katahimikan. Niyakap ni Elara si Jasmine. Mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang anak at ang sarili niyang panginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa takot. Ito ay ang paggising ng katawan mula sa isang napakatagal na bangungot. Okay ka lang, anak ko, bulong ni Elara sa buhok ni Jasmine. Tapos na, ligtas na tayo. Habang si Ricardo ay kinakasuhan ng attempted murder, fraud at iba pang mga krimen, ang mga ebidensyang nakuha mula sa safe ay nagbukas ng isa pang mas malalim na investigasyon. Ang notebook at ang burner phone ay naging susi para muling buksan ang kaso ng pagkamatay ni Althea Navarro. 1 linggo ang lumipas. Nagkita-kita sina Elara, Jasmine at Fatima sa isang simpleng restaurant, malayo sa karangyaan na minsan ay naging kulungan ni Elara. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay magaan at payapa. Tumawag ang piskal kaninang umaga, balita ni Fatima. Isang maliit na ngiti ang makikita sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Sa harap ng lahat ng ebidensya, umamin na si Ricardo. Inamin niya ang plano niyang pagpatay sa iyo, Elara. At inamin na rin niya ang pag-orkestra sa aksidente ng ate ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Fatima. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng katarungan na matagal niyang hinintay. Sa wakas, bulong niya, makatahimik na rin si ate. Kinabukasan, dinalaw ni Elara at Jasmine ang puntod ni Althea. Nag-alay sila ng isang pumpon ng puting bulaklak. Hindi nila kilala ang babae, ngunit ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng sa kanila. Isang paalala ng isang buhay na kinuha at isang inspirasyon para sa buhay na kanilang ipagpapatuloy. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang mansyon ay naibenta na para bayaran ang mga utang ni Ricardo. Si Elara at Jasmine ay lumipat sa isang mas maliit, ngunit maaliwalas, na apartment sa lungsod. Ang bawat sulok nito ay pinuno nila ng kanilang sariling mga alaala. Malayo sa anino ng nakaraan. Isang gabi,
Habang magkatabi silang nakatayo sa kanilang maliit na balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali. Naramdaman ni Elara ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang buhay nila ay simple ngayon, ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanila. Ma, sabi ni Jasmine, isinandal ang ulo sa balikat niya. Masaya ka na po ba? Tumingin si Elara sa kanyang anak. Sa mga mata nito, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng hindi na niya halos kilala. Isang babaeng matapang, matatag, at buo. Oo anak, sagot niya. Hinigpitan ang yakap sa dalagita. Masaya na ako. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Elara. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, is this Mrs. Elara del Fuego? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. I'm calling from an old company you worked for. We heard you're available again, and we have an opening for a managerial position. We were wondering if you'd be interested. Napangiti si Elara. Isang tunay, malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang bagong trabaho, isang bagong simula, isang bagong kabanata. Tumingin siya kay Jasmine at pagkatapos ay sa papalubog na araw. Ang dilim ay paparating, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na niya ito kinatatakutan dahil alam niyang pagkatapos ng bawat gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay.